Mga ka-discarte chicks, quick question lang. May babaeng sobrang bait sa'yo, palagi nandyan, palagi nakangiti, palagi may reply, pero tuwing mag-a-assume ka, parang biglang umaatras ka rin. Kasi ang tanong, lalandi ka ba niya o friendly lang talaga siya? At dito kadalasang nagkakamali ang maraming lalaki. Sa video na to ipapaliwanag ko sa'yo kung paano lumalandi ang Pilipina nang hindi diretsahan. Kung alin ang may meaning at kung alin ang wag mong bigyan ng mali siya. Manood ka hanggang dulo kasi may isang sign dito na madalas binabaliwala ng mga lalaki. Pero kapag ginawa to ng babae, may laman yan. Disclaimer mga ka-discarte chicks, hindi ito para mag-assume ka agad. Hindi rin ito para manipulahin ang babae. Layunin lang nito ay mas maintindihan mo ang signals para hindi ka umasa sa wala at hindi ka rin nag-aaksaya ng oras. Sa kultura natin, hindi pinalaki ang babae para maging diretsahan sa gusto niya. Psychology muna tayo. Tinuruan tayong maging mahinhin, iwas sa label na easy, mas safe kasi sa aming bilang babae ang paramdam kaysa paamin. Kaya ang landi ng Pilipina ay indirect, contextual, paulit-ulit, hindi one time. Kaya kung hinahanap mo yung salitang gusto kita ha, pasensya ka na, madalang mangyari yan. Sa sign number 1, palagi kang isinasama sa small moments. Hindi grand gestures. Hindi date agad. Pero mapapansin mo, sabay tayo bumili. Hintayin mo ako. Kwento ko sa'yo maya. Psychology nito, kapag may gusto ang babae, gusto kanyang isama sa mundong maliit muna. Hindi pa buong buhay niya pero pinapasok ka na sa routine niya. Friendly versus landi. Ganito yan ha. Kapag friendly lang ang babae, minsan lang yan. Pero kapag may gusto na siya sa'yo, paulit-ulit na yan. Ikaw na ang default. So sign number 2, iba ang lambing niya sa'yo. Hindi lahat ng lambing ay physical. Pwedeng tone ng boses, paraan ng pagtawag sa pangalan mo, way ng pag-aalala at mapapansin mo, hindi ganyan sa lahat. Sa psychology kasi ganito yan. Kapag may attraction na ang babae, nagkakaroon siya ng paborito. Hindi niya sasabihin na special ka ha, pero mararamdaman mo, iba ang trato niya sa'yo. Sa sign number 3, binibigyan ka ng safe space. Kapag nagkukwento siya ng problema, takot, insecurities, mga bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino. Dito nagkakamali ang iba. Akala friend zone na to. Pero psychology says, hindi lahat ng emotional sharing ay friendship. Sa ating mga Pilipina, emotional safety ang unang pinto bago attraction. So tanong, ikaw ba ang hinahanap niya kapag mahina siya? Kung oo, may puwang ka. So sign number 4, may selos kahit wala siyang karapatan. Hindi siya magsiselos ng diretsahan. Minsan sasabihin lang niya, close pala kayo. Ang saya niyo Tapos mapapansin mo, tahimik biglang cold. Sa psychology ganito yan. Ang selos hindi sinasadya, kusang lumalabas yan. Hindi niya sasabihin na, "Uy, akin ka ha." Pero mapapansin mo, nagbabago ang kilos, nagbabago ang energy. Kasi ganito lang yan. Kapag friendly lang, wala siyang pake. Pero kapag may gusto, naaapektuhan siya. So sign number 5, hindi ka niya binibitawan kahit hindi ka perfect. May mga araw na dry ka mag-reply, wala kang energy, hindi ka impressive, pero nandyan pa rin siya. Sa psychology, ganito yan. Kapag surface level lang ang attraction, madaling mawala yan. Pero kapag may emotional investment na, nananatili ang interest. Kaya kung nandyan siya, kahit hindi ka nagpapatawa, hindi ka nagpe-perform, hindi na yan simpleng pagiging friendly. So sign number 6, may pause kapag usapang ibang babae. Try mo tong pansinin. Kapag nagbanggit ka ng ibang babae, nagbabago ang tono. May awkward na pause. Bilang palit ng topic o may biro na may kurot, sa psychology kapag may gusto ang babae, nagkakaroon ng threat,
response kahit hindi niya aminin. Hindi niya yan lalabanan pero mararamdaman mo. So mga karaniwang mali ng lalaki, ito ngayon ang problema ng karamihan. Number 1, minabadali ang label. Number 2, ginagawang sexual agad. Number 3, umaasa kahit walang consistency. Number 4, takot magpakita ng intent. Tandaan mo to, ang isang Pilipina, binabasa ang consistency, hindi ang tapang lang. So ano ang tamang gawin? Obserbahan ang patterns, hindi moments. Magpakita ng interest pero wag needy. I-match ang energy, irespeto ang pacing. Ang tunay na diskarte, hindi mo siya hinahabol. Inaanyayahan mo siya. Mga ka-diskarte chicks, hindi lahat ng landi ay halata. At hindi lahat ng kabaitan ay walang meaning. Ang tanong, ikaw ba ay nag-o-observe o nag-a-assume? Kung naranasan mo na to, comment mo sa baba, naramdaman ko to. At kung gusto nyong gumawa ako ng video tungkol sa paano mo malalaman kung hanggang friendly lang talaga, okay lang ka dapat umatras. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Lilibet Agustin watching from Bataan, Gian Carlo Tutor na Southern Leyte, Manuelito Manalo ng Angeles City, Joseph Abela from Daraga Albay at kay JV Bartolome from Basista, Pangasinan. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-diskarte chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginagana mga content na makakatulong at makakaaliw. Para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. This is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.